Hindi ako naniniwala sa multo. Kahit anong kwento pa yan. White lady, aswang, kaluluwa, lahat gawa-gawa lang para sa akin. Pero simula noong gabing yun, hindi na ako sumasakay ng jeep mag-isa. Lalo na paggabi, dahil may isang bagay na sumasabay. Ako si Lisa. Gabi na ako nakauwi nun, galing overtime. Pagod na pagod, halos hindi na kaya ng katawan ko. Wala na ring masakyan. Kahit alanganin, sumakay ako sa huling jeep. Dalawa lang kami, ako at isang lalaki sa dulo. Tahimik ang biyahe, walang nagsasalita. Hangin lang at makina ang maririnig. Hanggang sa may pumara, isang babae. Mahaba ang buhok, hindi ko makita ang muka. Nakasuot siya ng puti, pero parang basa. Umupo siya sa tabi ko. Doon ko naramdaman yung lamig. Hindi normal, parang may yelo sa tabi ko. Sinubukan kong deadmine. Pagod lang siguro ako, guni-guni. Pero maya-maya, may narinig ako, mahina, umiiyak sa tabi ko. Dahan-dahan akong napanlingon. Yung buhok niya gumalaw. May tumutulong tubig mula sa dulo. "Miss, okay ka lang?" Tanong ko. Kahit kinakabahan na ako, biglang tumigil ang iyak. Tapos, dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. Doon ko nakita, wala siyang mata. Itim, at yung bibig niya nakabuka, punong-puno ng tubig. Hindi ako makagalaw, parang may humawak sa katawan ko. Bigla siyang huminga at binugahan ako ng malamig na hangin. Doon ako napasigaw, "Manong, para po." Pero hindi huminto ang jeep. Hindi rin gumalaw ang driver. Tinignan ko siya sa salamin. Wala siyang muka, blanko, parang hindi tao. Pagtingin ko ulit sa tabi ko, wala na yung babae. Pero basa ang upuan. At doon ko nakita, may bakas ng paa. Paakyat sa kisame ng jeep. Nanginginig na ako. "Manong, please." Mahina na lang boses ko. Biglang namatay ang ilaw. Tahimik. Sobrang tahimik. Tapos, may bumulong sa tenga ko. Sumabay lang ako. Nanigas ako. Dahan-dahan akong napalingon. Nasa likod ko na siya. Malapit na malapit. Nakangiti. Tumutulo yung tubig mula sa bibig niya. At bago pa ako makasigaw, biglang huminto ang jeep. Bumukas ang ilaw. Nagising ako. Nasa terminal na. Maraming tao. Normal lang lahat. Lumapit yung driver. "Iha, kanina ka patulog. Mag-isa ka lang nasakay." Napatingin ako sa upuan. Basa. May bakas ng kamay. Dahan-dahan akong napalingon sa bintana. At doon ko siya nakita, nakatayo sa labas, nakangiti. At kahit umaandar na ulit ang jeep, sumasabay pa rin siya.